When I tell you na ilang beses ko nang nagamit tong Tevian foundation na to, pero every time, naa-amaze pa rin ako sa kanya. Tevian Foundation and Concealer, na-try niyo na ba sila? So, this is the Tevian, the Ultimate Skin Master Foundation. I know marami na sa inyong nakapanood ng mga reviews nito sa iba't ibang influencers, pero still, I wanna share my thoughts on this. Kasi baka meron akong katulad na skin type and ka-shade sa inyo, diba? So, for my skin type, oily combination ako, tapos, ang shade ko is Eggshell sa foundation and Lisbon sa concealer. So, I have tried this a few times already. Iba't ibang applicator yung ginamit ko. Pero itong particular foundation brush na to na nakita ko sa Shopee, and this is actually a replica of the Sephora number 56 foundation brush. Sa lahat ng ginamit kong applicator, ito yung pinakagusto ko para dito sa foundation na to. For me lang ha. When I tell you na ilang beses ko nang nagamit tong Tevian foundation na to, pero every time, naa-amaze pa rin ako sa kanya kung gaano kaganda yung lapat niya sa skin and ang dali niyang i-blend. Like, look at that. So, alam kong replica lang tong brush na to. Ngayon, sobrang naiintriga akong gamitin yung original Sephora number 56 foundation brush. And just to be sure na walang mga streak marks na maiiwan, you can tap your foundation brush like this, or you can use a sponge or a powder puff. Or, I mean, a cushion puff. Yung mga parang ganito, you can also see kung gaano kaganda yung coverage ng foundation na to. Well, sa una, hindi siya super full coverage, but you can build it up para maging full coverage talaga siya. Yung nilagay ko na yan sa half ng noo ko, pwede ko na yung ikalat dito sa buong noo ko. So, this what it looks like sa one layer lang. And nakita nyo naman, parang almost full coverage na talaga siya. Although sa noo ko, makikita niya pa rin na nagpipick through yung mga dark spots, pero still, diba, ang ganda na ng coverage niya. Isa pa, recently, medyo na over-exfoliate yung skin ko, so very dry siya, ganyan. So, hydrate ko siyang mabuti, minoisturize ko siyang mabuti bago ako naglagay nitong Tevian foundation. Nakikita ko pa rin yung ibang areas na meron akong dry skin or dry patches, pero alam niyo yun, hindi siya namumuo, diba? This is one of the best. Actually, hindi. Ito na yung favorite kong foundation sa local brands natin. Now, just to compare, I'm going to use this cushion puff on the other side of my face. And I'm going to tap, tap, tap. Mas full coverage na agad dun sa foundation brush. Pero kapag yung cushion puff, medyo light coverage lang siya. Parang medium coverage lang siya. So, kung yung gusto nyong light makeup lang, pwedeng itong cushion or yung mga sponge lang yung gamitin nyo. Pero kung gusto nyong full coverage na agad, dito na kayo sa foundation brush. Now, dito na tayo sa Tevian Concealer. Actually, parang wala na akong masyadong i-conceal. Konti na lang. And I'm just going to apply some here on my under eye. And I'm just using this concealer brush from my MFS brush set from Ate May. Ito yung gusto ko dito sa mga base makeup ng Tevian. Sobrang dali nilang i-blend. Tapos na. Ganun-ganun lang, na-blend na siya. Nakakaloka. And ayan nga, kahit naglagay na ako ng cream bronzer, hindi pa rin nadi-disrupt yung foundation sa ilalim. So habang nagbo-bronzer at contour ako, nag-crease na agad yung sa eye area ko. So it's very necessary na gumamit kayo ng powder when using this Tevian base makeup. So wala ako ng Tevian powder. I'm just going to use my Easy. Favorite powder ko na to ngayon. Of course, bago kayo mag-powder, make sure na walang mga crease. So i-blend din nyo ulit ng ganyan muna bago kayo maglagay ng powder. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina, medyo dry yung skin ko ngayon at ngayong nag-powder na ako. Of course, mas nakikita na yung mga dry patches sa skin ko. Pero hindi pa rin siya ganun kasagwa tignan, diba? Okay, so I'm done with my full makeup and okay na okay pa rin yung base makeup ko. So kung gusto nyo makita yung comparison ng concealer and foundation side by side, ito yung foundation, yung nasa baba. And again, this in the shade Eggshell. And then yung concealer, itong sa taas, it's in the shade Lisbon. Kung ang shade nyo, katulad sa akin na parang fair to medium shade, so ito yung mga shades na pumantay sa akin. Yung texture ng parehong foundation and concealer ng Tevian, very creamy, pero ang gaan-gaan lang nila sa face. Kahit na kunyari pag ganyan na binlend mo siya sa likod ng kamay mo, mararamdaman mo na thick yung consistency niya. Pero hindi siya yung tipong thick na malagkit, na mabigat, sobrang lightweight lang na sa face. That's why parang ang genius talaga ng pagkakagawa sa formula nitong products na to. Walang halong etch. And na-road test ko na din a few times itong mga base makeup ng Tevian and they're really good. Talagang long-lasting sila. And kahit ilang hours nang lumilipas na walang retouch, hindi masyadong nahuhulas yung foundation and even the concealer. I'll insert clips here. Grabe, almost 5 hours na siya sa face ko without retouching. Nagsuot pa ako ng salamin na kasi diba lagi naman akong naka-glasses. Halos walang hulas talaga. Guys, nakatulog ako. Pero grabe, nakita niyo ba yung ilong ko?
Yan lang yung nag-oil up. Parang halos wala lang din nangyari simula nung kaninang nag-update ako sa inyo. So, 10 hours na yan. I really, really think that this is one of the best releases ng 2023. And I think mas mag-iingay pa sila this 2024 kasi hindi mo madaling makakalimutan yung ganitong kagandang products. And as a makeup artist, talagang masasabi kong pwedeng-pwede ko tong gamitin sa mga clients ko. Malalaban natin sila sa mga international high-end brands. So yeah, Tevian Foundation and Concealer, they're worth the price and they're worth the hype.